Hallelujah! Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating um, online evangelism. At sa gabi pong ito, patuloy na inaanyayahan ko po ang bawat isa na i-mention, itag at i-highlight po ninyo ang inyong mga friends and relatives upang sa ganun po ay marami pong maabot at mapagpala ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. At sa oras pong ito, patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili dahil meron na naman pong pangungusap ang ating Panginoon sa gabing ito. Kaya naman, let us prepare ourselves at ating pong buksan ang ating mga puso at tayo ay magkaroon ng puso na handang tumanggap sa salita ng ating Panginoon. At tanggapin po natin ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon sa gabing ito. At ngayon po, bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, pasimulan po muna natin sa isang panalangin. Hallelujah, Amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa panibagong gabi, Panginoon, na kami po ay naririto, Lord God, kasama ang mga manonood, Panginoon, na nasa online, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat pribilehiyo, Lord God, na kami po ay sama-sama, Panginoon, na makapakinig ng iyong mga salita, makapagpuri sa inyo, Panginoong Jesus. And Lord, sa gabing ito, patuloy, Lord, na ikaw po ang manguna, Panginoon. Tunay, Lord, na karapat-dapat ka lamang, Panginoon, na maitaas. Karapat-dapat ka lamang, Panginoon, na parangalan, Lord God, sa buhay namin dahil ikaw ang aming Diyos na dakila. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nasa inyo, Panginoon, ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Kaya't sa oras nito, Panginoon, patuloy po kaming magpupuri, sasamba, Panginoon, itataas, dadakilain, Panginoon, ang iyong pangalan, Lord God. Hallelujah. Dahil tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi mapapantayan. Nag-iisa ka, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, hindi ka mahihigitan, Panginoon, at nasa inyo ang lahat ng bagay, Lord God. Hallelujah. Kaya, O Diyos, sa oras pong ito, patuloy po namin, Lord God, na dinadalangin sa inyo na ikaw, O Diyos, ang maghari, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, hindi po namin nililimitahan ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, kundi, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord God, malayang-malaya kayo, Panginoon, na mangusap, O Diyos. Hallelujah. Malayang-malaya kayo, Lord God, na katagpuin ang buhay ng bawat isa, Lord God, sa gabing ito. Hallelujah. Patuloy, Lord, na ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain na ito, maging ang mga manonood, Lord God, sa oras na ito. I pray, O God, na hindi po matatapos, Panginoon, ang gawain na ito, Lord God, na hindi ka mararanasan, Panginoon, ng bawat isa na naririto, Lord God. Hallelujah. And I pray, O God, na as we hear your words, so God, continue to reveal yourself, Father God. Hallelujah. Lord, malayang-malaya kayo, Panginoon, na palakasin, puspusin, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything. All the glory and all the adoration belongs to you, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, sabay-sabay nating awitan at papurihan ng ating Panginoon sa oras pong ito. Dahil tunay po na anuman ang ating sitwasyon na nararanasan, lagi po nating tatandaan na sa ating Panginoon ay laging mayroong solusyon, laging mayroong kasagutan ng ating Diyos. Kaya naman wag po nating ipagkait ang ating pag-awit, pagbukas ng ating mga bibig sa oras na ito bilang pagsamba at pagpuri natin sa ating Panginoong Jesus. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinakagalingan. Minsan pa, sabay-sabay nating uwitin. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas.
karamdaman. Sa latay mo besus ang kinakagalingan. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ba'y nararanasan ko? Masugan. Hallelujah. Salamat sa salita mo, Panginoon. Pagkalito at kaguluhan, yes Lord, ang kapayapaan ay sa'yo. Sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo panghawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Minsan pa, sabay-sabay natin ulitin sa ating Panginoon. Pagkalito at kaguluhan. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ba'y nararanasan ko? Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ba'y nararanasan ko? Awitin natin sa ating Panginoon. Salita mo'y panghahawakan. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ba'y nararanasan ko? Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging
ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Sabihin natin yan sa ating Panginoon. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ba'y nararanasan ko? Salita mo, salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ba'y nararanasan ko? Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ba'y nararanasan ko? Minsan pa salita mo. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ba'y nararanasan ko? Salita mo ba'y nararanasan ko? Salita mo ba'y nararanasan ko? Hallelujah. Yes, so God, salamat Panginoon sa mga salita mo, Lord God, na aming pinanghahawakan. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, na tapat at tunay, Lord, na ang mga salita mo ay buhay, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Kaya, Lord, teach us, O God, na lalong manatili, lalong, Panginoon, na panghawakan ng mga salita mo, Lord God. Hallelujah. Dahil tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na buhay, Lord God. Ang lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay magaganap po sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, na ang mga awitan, papuri, Panginoon, pasasalamat, Lord God, ay sa iyo lang po namin iniaalay, Lord God. Hallelujah. Tanggapin niyo po, O Diyos, ang aming papuri at awitan, Panginoon, sa gabing ito. Purihin ka, Ama, dakilain ka, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay totoo, mapanghahawakan, mangyayari sa mga taong nananampalataya at tumatanggap. Kaya kapatid, patuloy po nating kasabikan, patuloy nating tanggapin ang salita ng Diyos sa bawat mensahe na ating natatanggap, whether ito ay sa ating devotion, whether ito ay sa preaching,
Kung alam mo na ito ay para sa iyo, ay tanggapin mo dahil mangyayari yon sa iyo. Hallelujah. Magandang gabi. Bago ako mag-share ng salita ng Diyos, ay nais ko lang batiin ang mga kapatid natin na ngayon ay kasama natin at just comment para malaman po natin na kayo ay kasama namin, na kayo ay bahagi at kayo ay nanonood ng ating live stream. At habang magbabanggit ako ng pangalan, I encourage you to share highlights itong ating live stream para marami pa po ang mapalakas, matuto, at mapuspos ng presensya ng Panginoon. Hallelujah. So, ang ating, sino ba yung ating ngayon? Early bird for this night. Unang nag-comment ay walang iba kundi si Bethlehem. Si Bethlehem ay lagi nating kasama yan at from Tarlac. Magandang gabi sa iyo, Bethlehem. At pangalawang nakapag-comment, si Roy Lin. Magandang gabi. Highlight. And then si Jude. Yan. And then, sino pa? Si Ate Ruth. Baby Ruth. Yan. Magandang gabi. Si Ate Ninfa Lumantao. And si Sister Pam Magsipok. And also si Nanay Mirna. Magandang gabi po sa inyo, Nay. And si Oliver. Si Nathan, Dave Espanyola. Nathan, Dave, bisita ka dito sa church. Matagal ka na namin hindi nakakasama. So, halika dito at mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Si Pastor Daryl at sino pa ba yung mga nandito? Comment lang po kayo. At makilala namin at malaman na nandyan kayo at nakikinig, nakikibahagi ng salita ng Diyos. Si Edward, yan, kasama namin yan kanina dito. Magandang gabi sa iyo, Edward. Masakit katawan yan ngayon. Dahil nagkarpintero, nag-tiles. At ating kapatid, si Sister Geraldine Kabugwas. Yan, magandang gabi po sa iyo, kapatid. And also, si Mary Joy Infante. Ayan, okay, praise God. Si Mariane, si Ate Nick. Yan, aking hipag. Magandang gabi sa iyo, Ate. Ate Nick, nawa ay patuloy kang katagpuin at palakasin ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sige, comment lang po kayo ng comment dyan para malaman namin kayo na nandyan. Sino pa? Meron. John Saldi. And magandang gabi sa iyo, Canales, John Saldi. Good evening. And also kay Kyla Angelica Francisco Calapano. Haba. Magandang gabi sa iyo, Kyla. And sino pa? Wala na. Mag-comment lang kayo para mamaya ay ma-mention ko kayo. Okay, glory to God. And let's prepare ourselves sa salita ng Panginoon. Join me in the book of 1 Peter chapter 2, verse 9, 10, 11, and 12. And then mamaya pupunta tayo sa Romans chapter 12, 1 and 2. These verses, ito ay mga pangunahin ng mga aral na kung saan napakagandang tayo ay ma-remind, tayo ay mapalakas ng salita ng ating Panginoon. Okay, so let's read 1 Peter chapter 2 verse 9. It says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires which war against your soul. Live such a good lives among pagans that though they accuse you of doing wrong,
they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Buksan nga natin ang Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Pinagpala na ang mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Panginoon, aming Ama, salamat sa mensahe mo ngayong gabing ito na aming pagbubulay-bulayan. Pagkalooban nyo kami ng puso na tumatanggap, nagpapatuwid, nagpapaayos ng buhay, handang maliwanagan, Panginoon. Hallelujah! Mangusap po kayo, Banal na Espiritu, sa bawat individual na nakikinig ngayon. I pray for the conviction of the Holy Spirit. I pray also for illumination na tumanggap ng kapahayagan, sariwang kapahayagan ng bawat isa. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ang mga kapatid ay maging good ground, na ang mga salita mo ay hindi masasayang sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, bagkus ito po ay mamumunga ng sagana. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, and as your servant, I am declaring life, I am declaring blessing, I am declaring your favor, I am declaring, your God, your presence to be with them. Hallelujah. Salamat po, Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatan po nating called to a different life. Lagi natin tatandaan na pag ang Diyos ay tumawag, niligtas niya ang isang tao na yan na nag-respond sa panawagan, iniligtas ng Panginoon, ay hindi pwedeng manatili na gaya ng dati. Meron at merong mangyayari sa kanyang buhay. So, ang kaligtasan is not a cosmetic. What do we mean by cosmetic? Halimbawa, yung parang pampaganda lang, pan-display, na yung makeup, kahit gaano kaganda yung makeup, pagkatapos ng event, pagkatapos ng lakad mo, pag-uwi mo ng bahay, pwedeng ang gagawin mo, hindi naman pwedeng, ang ganda ko dito, kaya isang buwan akong ganito, hindi mo alisin yung makeup mo. Hindi. So, bago ka matulog, maghihilamos ka at aalisin mo na yon. Pero ang kaligtasan, hindi po ganoon. Hindi rin po parang display na, parang kwintas na kung saan may event para maganda tignan, isusukbit mo na lang sa, kumikinang ka, pero pag uwi mo ng bahay, aalisin mo yon. And then, after that, normal. Ngayon, ang kaligtasan, hindi po. Hindi po ito tinatanggal, hindi ito hinuhubad, kundi ang taong tinawag, ang taong iniligtas ng Panginoon ay merong pagbabago, merong nangyayari dahil ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Ang nakakalungkot ngayon ay marami ang gusto ang langit, pero ayaw ng katuwiran. Marami gusto silang patawarin sa kanilang mga kasalanan, pero ayaw nilang magpabago. Ayaw nila ng transformation. So dito sa binasa po natin, napakaliwanag mga kapatid, na tayo ay tinawag, chosen, at tinawag, called out of darkness into His marvelous light. So mula sa kadiliman, patungo sa kagilagilalas na liwanag ng Diyos. Darkness and light cannot coexist. Di pwedeng magsama. If light has truly come, darkness must leave. Mawawala kapag nandyan ang liwanag. Now, Christianity is not about adding Jesus sa lumang mong pagkatao. It's not. It is about receiving a brand new life.
Maliwanag yung sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga kapatid, that if anyone is in Christ, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kapag si Kristo ang naghahari, kapag si Kristo ang Panginoon ng buhay ng isang tao, yung luma ay nawawala, siya ay bago na. So now, called to a different life. Merong kakaiba, merong bago sa atin kapag ikaw ay niligtas at pinili ng ating Panginoon. So now, ano ang dapat nating makita at maunawaan sa gabing ito as a different person bilang tinawag to a different life? First, called by a different identity. Maliwanag sa binanggit natin kanina na dati tayong nasa kadiliman. But now, hindi na. Tayo ay nasa liwanag. And that is our identity. Yun ang ating pagkakakilanlan, kapatid. So ano yun? Under ito, we are chosen. Not chosen by people, but chosen by God. That's not accidental. It is God not pumili sa iyo. Yan ang identity mo. At ang pinili ng Panginoon, lagi nating makikita na merong pagbabago. So, kilala ka ni Lord, kapatid. God knew you. God pursued you. Praise God. Kaya, wag mo nang patigasan ang ulo mo. Wag mo nang palambutin mo na ang puso mo. Lumapit ka na ng lubusan sa Panginoon. Hinahabol-habol ka na ni Lord. At pag ikaw ay kinatagpo ng Panginoon, lagi mong tatandaan, mga kapatid, maganda ang kalalagyan natin, maganda ang plano ng Panginoon sa buhay natin. So, you are chosen. Amen? Sarap naman, mapili. Kapag merong pinagpipilian, ikaw yung choice, ikaw yung tawag dito, ikaw yung napupusuan, abay, iba yung pakiramdam. Kasi bakit ikaw yung napili? Sa dami-dami ng mga pagpipilian, ikaw ay pinili. Ilan ang tao sa mundong ito? Napakarami. Pero isa ka sa mga pinili ng ating Panginoon. Kaya, yan ang identity mo. Pinili ka ni Lord. Kaya kung i-reject ka man ng tao, ayawan ka man ng tao, so what? Wala tayong magagawa. Ayaw sa atin eh. Wala tayong magagawa. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi mo kailangan maging man-pleaser. Ang kailangan mo ay maunawaan that your identity is in Christ. You are chosen. Amen. So mga nanonood nga dyan, i-declare nyo nga, I am chosen. Amen. Yung mga nandito, sabihin nyo nga, I am chosen. Hallelujah. So the world may reject you, but God, heaven has accepted you. Yung palang napakagandang pagkakakilanlan na yan. You are blessed na. Wala ka pang material blessing. Wala ka pang something na tinatanggap na matinding bagay na sabihin natin, visible. Yung palang pagkakilanlan mo na pinili ka ng Panginoon ay napakatinding bagay na yun, kapatid. So, pinahalagahan ka ng Diyos, pinili ka ng Panginoon, so i-treasure mo yan. Pahalagahan mo yan. Di bali nang i-reject ka ng tao, basta ikaw ay pinili, accepted by the Lord. Hallelujah. Called, ano pang identity natin? Changed. Not just cleansed. Not just, hindi lang nilinis, not just clean, but changed. Hallelujah. Yun ang identity mo. Kaya huwag kang mag-alala
kung may mga lumalabas na luma mong pagkatao na parang nag-i-struggle ka, kapatid. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, may ginagawa si Lord sa panloob mong pagkatao. May binabago ang Diyos sa'yo. Minsan, naiirita ka sa pangit na ugali. Nangihina ka, bakit ko nagawa yon? Bakit ganito ako? Huwag kang mag-alala. Sinisimulan ka ng Diyos, may binabago siya. Kaya mo nararamdaman yon, kaya ipinapakita ni Lord yon kasi binabago ka niya. Ang kaligtasan, mga kapatid, is not self-improvement. It is new creation. Yan ang binasa natin kanina, yung 2 Corinthians 5:17. Si Lord, hindi niya nirenovate yung luma. Binago niya yun. He crucifies it by dying on the cross. So, all things pass away. Old desire, old habits, old identity. Makikita mo, kapag ikaw ay na kay Lord, unti-unti, umaayaw ka na sa dati mong ginagawa na hindi ka nais-nais. Bakit? Kasi binabago ni Lord yung buhay mo. Nabago yung appetite mo. So, mga anak ni Lord, yan, go sa process ng Lord. Ang identity mo, binabago. Past tense na nga eh. Yung 2 Corinthians 5:17, the old has gone. Talagang diniklara na. Wala na yung luma. Purihin ng Diyos. And also, yung identity natin, sabi doon sa 1 Peter 2 verse 9, set apart. You are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God. So ang tawag dyan ay set apart. Hindi, not left out. So ikaw ay kinonsecrate ng ating Panginoon. You are different because you belong to God. Yun eh. Okay? Called to a different life. So sometimes, hindi tayo maunawaan ng mundo. Hindi tayo maunawaan ng mga taong nakapaligid sa atin. Why? We give time too much sa mga spiritual na bagay, to the Word of God, attending the church, serving God. Hindi nila kasi naranasan pa yung naranasan natin. Alam natin that we belong to God. We cannot outgive God. We cannot, hindi natin kayang bayaran o suklian yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Pero ginagawa natin yun dahil alam natin na grabe yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. So you are set apart. That is your identity. Amen? So when identity changes, appetite changes. So, yan ang identity mo na ngayon. Chosen, changed, and consecrated. Yung set apart, ang ibig sabihin niyan ay consecrated. Hallelujah. Consecrated ka for special purpose. That is, to declare, sabi doon, to declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, consecrated. Wow. Ang identity mo. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. And then another one, called to a different mindset. Ayan, kaya mayroon dapat pagbabago ng isip. Yung mindset, yung pagbabago ng isip, parang repentance yan eh. Yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa, nagbago ka na kasi ng isip. Sabi ng Romans chapter 12, offer your bodies as a living sacrifice because of the mercies of God sa atin. So alam nyo, ang pagbabago, transformation begins in the mind. Sisimulahin sa pag-iisip natin. Kung saan, ikaw ay nagkakaroon ng desisyon na lakaran, gustuhin ang kalooban ng Panginoon. In Colossians chapter 3, pinakita din doon na
verse 1 to 3, set your minds on things above, not on earthly things. Diba? Verse 3, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. So, anong pinapakita dito? Yung mindsetting natin. Ang mindsetting natin ay dapat renewed. Renewed. Bago ang pag-iisip natin. Dati, puro ka negatibo. Ngayon, positibo ka na. Dati, ang pag-iisip mo, judgmental. Ngayon, marunong ka ng umunawa, malawak na. Dati, warrior ka. Ngayon, worshipper ka na. Renewed kasi yung pag-iisip natin. Kaya alam nyo, maganda, iwan na natin yung lumang pag-iisip kasi yung pag-iisip na yon, bulok, yung luma. Walang ibang inisip kundi kung ano-anong mga bagay. Pero yung bagong kaisipan na nagmumula sa Panginoon, abay, grabe yon. Hindi no longer conforming to the pattern of the world. Ang world may pressure at may pattern. So, ang possible mangyari kasi, makompromise talaga tayo. Pero, alam nyo, ang mga nakay Lord, may bagong pag-iisip. Bagong pananaw. Yung pananampalataya niya, matindi. Bakit? Dahil ang pinangawakan niya ay ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. So, lakaran natin itong kakaibang mindset na ito, hindi kagaya ng mindset ng sanlibutan. Iba ang pag-iisip ng makamundong tao kaysa mga makadiyos. So, another one is hindi lang renewed, but reprogram. Dapat no? Kasi maraming ang bulok dyan sa utak natin eh. Ang dami nating inilagay sa isip natin, dinagdagan pa ng diablo. Diba? May mga flaming arrows ang kaaway, pero kailangan ma-reprogram. Kasi kapag na-reprogram ang ating kaisipan, ang program niya ay mga bagay na para sa Diyos, abay matindi yan. Napakabuti ng ating Diyos. And also, hindi lang reprogram, kundi refocus. Ano yung focus mo? Yung Colossians chapter 3. You set your minds on things above. Yung mga makalangit na bagay, nandun na yung focus mo. You cannot live differently if you still think worldly. Ulitin ko yan ha. You cannot live differently if you still think worldly. Gandang quotation yan. No? You cannot live differently if you still think worldly. Ayusin natin yung pag-iisip natin para naman makalakad tayo in a different life. Ito yung life na ito, hindi maarok ng mundo, hindi maintindihan ng taong mga nakapaligid sa atin because they are just focused on earthly things. Pero tayo, we are focusing our eyes, our thought on heavenly things, on Jesus Christ and His will sa buhay natin. Kaya, lakaran mo yun, kapatid. Magsisimula sa identity mo. Binago ng Diyos mula sa kadiliman, mula sa makasalanan, mula sa buhay na magulo, ngayon buhay na iniakda ng Panginoon. So, change your mindset. Kasi doon tayo tinatawag ng ating Panginoon. Alisin natin yung mga negatibo. Alisin natin yung judgmental. Alisin natin yung worldly na pag-iisip. Palitan ng kaisipan na makalangit. Kaisipan na ang iniisip niya is eternity over pleasure. Obedience over convenience. Amen. God's will over self-will. Yun ang dapat nating taglayin. Eternity over pleasure. Obedience over convenience. God's will over self-will. Change your thinking. At yung pamumuhay mo, susunod. Kaya po, minsan, ang kaaway,
pilit na tinatangay. Yun yung ano natin, ang ating isip at ating damdamin. Tinatangay tayo. Nililito tayo. Pero as long as our life ay nakaangkla sa ating Panginoon, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Amen? So, we are called to a different mindset. Not like the world, not like the old one, but a new mindset. What kind of mindset? Renewed, reprogram, and refocus. Hallelujah. Yan ang dapat na mangyari sa atin. And another one, ano yung different life? Different identity, different mindset, different conduct. In verse 12, ipinakita doon sa 1 Peter chapter 2 verse 12, sabi doon, live such a good lives among the pagans. Though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits. So, yung good deeds, yung conduct natin. Habang ikaw ay nakatanggap ng biyaya, iniligtas ng Panginoon, sabi nga ng salita ng Diyos, grace teaches us how to live, kung paano mabuhay. Titus chapter 2, verse 11. The grace of God that brings salvation unto all man teach us to say no to ungodliness, to say no to worldly passions. So, ano yung conduct dapat ng mga anak ng Diyos? Unang-una, a contagious faith. Nakakahawa. Pag sinabing contagious, nakakahawa yung conduct mo. Grabe yung pananampalataya nito. Nakakahanga. Grabe. So dahil nakikita nila yung buhay mo, yung pananampalataya mo, naapektuhan sila. Ito ay nagiging visible testimony na you display a faith, a life na kung saan worthy na, oh grabe, nakahanga-hanga naman itong kapatid na ito. Grabe yung kanyang pananampalataya. Grabe yung kanyang pagkilala sa Panginoon. So, sabi ng Bible, ng salita ng Diyos, we are the living Bible. Read by all men. Binabasa. So, sometimes, hindi lang sa salita. Kasi, speaks louder than, action speaks louder than voice, di ba? So let's show to people yung ating mga pamumuhay. Now, a contagious faith. I hope and I pray na ang ating mga pananampalataya ay nakakahawa. Mahawaan natin yung mga hindi pa kumikilala pero because of you, tindi ng impact mo. And also, hindi lang contagious faith but a consistent walk. We are not perfect. I myself na nagtuturo sa inyo mga kapatid, I am not perfect. But by the grace of God, by the mercies of God, we are progressing. Okay? We are not perfect, but we are progressing. Yun ang dapat mangyari sa mga anak ng Diyos. Progressing. Merong nangyayari. May pagbabago unti-unti. Slowly, but surely. Amen? Hallelujah. Lakaran natin yon mga anak ng Diyos. Kaya kung may sabihin man sa atin, kagaya ng binanggit sa verse 12, medyo hinahamak-hamak tayo, medyo pinepersecute tayo, medyo accusation yung mga naririnig natin minsan. Talamak yan. Maraming accusation sa
mga kapatiran, sa loob ng church, ang dami nilang pwedeng masabi na sanang magaganda. Pagtulong mo, pag-encourage mo, pananalangin mo, pero anong nakikita minsan? Yung mga kapangitan. Di ka naman, wala namang exempted talaga dyan, no? Titirahin at titirahin ka. Pero ikaw, di ka nagpapatinag. You are consistent sa iyong lakad. Tuloy-tuloy ka lang. Bakit? Oo, hindi ako perfect. Pero at least nagpapatuloy. Yung iba, na nakaranas lang ng pagsubok, ayaw na. Nakarinig lang ng hindi maganda, ayaw na rin. So hindi ganoon. Dapat consistent. Yan yung conduct natin, yung paninindigan mo, maging hardwiring mo. Okay, no matter what happened, there is persecution, there is problem, there is pressure. So what? My conduct, my way of life, syempre, dapat consistent. Consistent walk. Amen. Hallelujah. Tuloy-tuloy. Kung hindi ka magpapatuloy, saan ka pupunta? U-turn? Backsliding? Sa mundo? Sa diablo? Doon ka pupunta? Kaya alam nyo mga kapatid, no matter what happened, even though you are in your toughest life, now, be tough. Lagi kong nababanggit yung book na tough times never last, but tough people do. So be tough. Maging ka? As in, more than hindi lang matatag, kundi nagpapakatatag ka, and then talagang nagpapatuloy ka. So, ranasan natin, pwede, may stumble tayo, pero do not stay down. Amen? We may stumble, but do not stay down. Kung manatili sa kalugmukan, hindi ka man perpekto, nagkakamali ka, nagkakasala ka, pero huwag kang manatili doon. Surrender. Just be consistent. Amen. Hallelujah. And also, ano yung conduct na maganda? A Christ-like example. A Christ-like example. We are ambassadors for Christ. That's what 2 Corinthians chapter 5, verse 20. We are ambassadors for Christ. So, we represent Christ in speech, in character, in choices, in everything. So, mga kapatid, kamusta ang ating mga conduct? Kamusta ang ating pang-araw-araw na buhay? Maybe, masablay-sablay, pero anong ang pinapakita sa atin? In-encourage sa atin, be consistent. At hayaan mo na si Kristo ang magliwanag sa atin. Baguhin niya ang ating mga pagkatao, ang ating mga puso. Hallelujah. Praise God. Patapos na ako, mga kapatid. At nawa, kayo po ay napagpapala. Nawa, kayo po ay may natutunan. Meron po ba kayong natutunan, mga kapatid? Kasi kung meron, magpapatuloy po tayo. At lagi po akong magiging alive na mag-share ng salita ng ating Panginoon. Patuloy pong kami ay magiging consistent din sa pag-share namin ng salita ng ating Panginoon. Together with the team, mga ginagamit ng Panginoon. Hallelujah. And God willing, marami pang mga kapalitan ako na hindi lang ako yung mag-share ng Word of God. But time will come, makapag-raise up pa tayo ng mga preachers. Makapag-raise up pa tayo ng mga pang-ano talaga, parang artistahin kagaya ko. Na kumbaga
pang-media, yung hindi lang artista, but preacher. Di ba? So, meron talagang mga tinawag sa ganon, pwede sa pang television, at saka pang, tawag dito, ayan, itong ginagawa natin, pang online. Si Joshua, hindi siya yon. Kasi pil na pil niya, siya daw yun eh. Pero kung mangyari man, pagtiisan nyo na. Okay, so now, so syempre tayo, hindi po habang buhay, puro tayo ang nagsishare ng gospel. It's our desire to disciple people, of course, na sila man din ay magamit ng Panginoon, no, sa larangan ng pangangaral. And that's how I see the ministry na meron po tayo, no, na ako ay magtitrain ng mga preachers, mga exhorters ng salita ng Panginoon. Kaya I hope kayo din na nakikinig, malay nyo, dumating yung panahon, kayo yun, di ba? Kayo naman ang gamitin ng Panginoon to share, to exhort the Word of God. Kasi hindi naman tayo tumitigil na mag-disciple. Kaya kung sino yung nagpapadisciple, yun lang din naman ang dinidisciple natin. Yung mga ayaw, hindi rin natin pwedeng ma-disciple yung ayaw. Mahirap naman pilitin ang ayaw. So I hope gustuin mo. Kung ikaw yun, pa-disciple kang lubusan. Amen? Hallelujah. And then also, pangmuli, called to a different destiny. Tandaan nyo lagi ito. Because you are chosen by God. Meron kang destiny. Your destiny is not hell. Your destiny is not chaos, is not destruction, is not failure. But your destiny in the hands of God, they are, grabe yan. Kapag hawak ni Lord ang buhay mo, yung destiny mo, sigurado yan. May assurance ka dyan, may security dyan. Hallelujah. Yung Jeremiah 29:11, grabe yan. For He knows the plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kung ikaw ay tinawag into a different destiny, abay, walk, live that different life. Mahirap maging kakaiba. Kasi kapag kakaiba ka, agaw attention ka kasi kakaiba ka eh. There is something in you. Pero ganun pa man, kung pangit man ang maging judgment nila sa'yo, kung hindi ka man matanggap, ang mahalaga, in the hands of God, maganda ang kanyang plano. Yan ang lagi mong tatandaan. So, you have your destiny. Different destiny because you are chosen not by men but God. Hallelujah. At pag ang Diyos ang pumili, kapag ang Diyos ang nagplano, always the best, always ito ay perfect. So, hindi ka sa kadiliman. Kaya nga, from darkness to light. Actually, yung ginamit, hindi lang basta light, no? Marvelous light. Dito sa New International Version, wonderful. Wow. Grabe yon. Wonderful light. Your life will be wonderful because of the light of Christ in you. Kapag nag-shine yung light ni Jesus sa'yo, your destiny will be different. Hallelujah. Praise God. Ako excited. Kaya ikaw ba excited? Dapat excited ka sa destiny mo sa Panginoon. Maniwala ka. Magtiwala ka. Kaya nga nung nakaraang first Sunday sa ating online, the title of our message is, ano yung title ng message natin? Naalala mo yung Rosaline? First Sunday, ano? No. First Sunday.
About destiny yun. Okay. So, makakalimutin yung mga kasama ko. So, tandaan natin, si Lord, meron tayong destiny sa Kanya. Lakaran mo yun. Abutin mo yun. Yung destiny na yun. Prinitch pa ni Diyos yun sa life group. Di niya maalala. Naalala mo na? Ano? Yun. Possessing your God-given destiny. God-given destiny. Hindi tao ang magbibigay noon. Ang destiny mo ay nagmula sa Lord. Kaya possess mo yon. At mangyayari lang yon when you walk to that different life that God is giving you. Hallelujah. And so from darkness to light, no? Grabe, mula sa kadiliman. So liwanag yan. Yung destiny mo sa liwanag. Hindi sa kadiliman, hindi sa kasalanan, sa liwanag ni Kristo. And then, from temporary living to eternal purpose. That is your destiny. That is your life. No, hindi lang temporary, yung natural na buhay, but eternal. Makalangit na layunin. Praise God. Ang mundo, the world lives for now. Believers live forever. Kaya pang makalangit tayo. So that's why when we endure hardship, the glory awaits. May kalwalatian na nag-aantay sa atin. Kung mahirap man lakaran itong different life na ito na ino-offer at binubuksan itong path na ito, totoo naman, sabi nga ng Biblia, narrow the gate that leads to life, wide is the gate that leads to destruction, to death. Di ba? So, don't live the temporary life. Yung natural lang, yung ayaw mong mahirapan. Minsan maraming Christian na ganyan eh. Ayaw mahirapan, ayaw maglingkod. Ayaw masermonan, kaya ayaw maglingkod. Ayaw ma-prune. Ayaw magpa-process, kaya ayaw maglingkod. So umaalis. No, wala yun. Temporary lang ang buhay. O sige, mag-aral. Successful life, graduate ng ganito. Okay. But we need to be reminded, what profit a man that he gained the whole world but loses his own soul? You don't live your purpose, you waste your time on earth. Ano ngayon, kung marami kang na-acquire sa mundo, hindi mo nilalakaran yung purpose mo? Yung eternal purpose mo? Sayang, kapatid. Kaya, boast na ikaw ay nasa presensya ng Diyos, kilala mo ang Diyos sa presensya ng Diyos at naglilingkod ka. Be proud. I am serving God. Hallelujah. Because yun ay eternal purpose, not ordinary life. Huwag tayong mangaya, huwag tayong matakot kapag nahihirapan tayo. Just continue. And then also from earthly struggles to heavenly glory. Yan. Halos ko itong sinasabi ko yan kanina. Suffering is temporary. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi lahat puro suffering. Ang buhay natin, tandaan natin, part ang suffering. Pero hindi ka nabuhay at tinawag ni Lord for suffering. You are called to suffer for Christ, but they are temporary. Pag Christian ka, different din talaga yun. You suffer because of Christ. Different life yon. Okay lang yon. Okay? Kasi bakit? Reward is eternal. Overcome the struggle because your reward in heaven ay makikita mo. So, called to a different life. What kind of life? Different identity, different mindset, different conduct, and different destiny. Yan ang gusto ni Lord na lakaran mo ngayon, kapatid. And I hope na ikaw
ay patuloy na katagpuin ng ating Panginoon. So again, we are not saved to fit in this world. Kasi we are not of this world. We are of God. You were saved to stand out. Niligtas ka to stand out. You are anointed. You are obedient. You are Christ-like. Yan ang design ni Lord. So now, if you are called out of darkness, kapatid, don't go back. Kapag inalis ka na sa dilim ng Panginoon, don't go back. If God changed your identity, don't live like the old you. Wag mo nang lakaran nyo. You are called to a different life. So live that different life na tinahak pinapakita ni Lord sa iyo na dapat mong lakaran. Amen? Hallelujah. To God be the glory, mga kapatid. Kung kayo ay pinapang-usapan ni Lord ngayong gabing ito, just allow the Lord to touch you kahit nakikita mo lang kami sa screen ngayon, but the power, the hand of God is working sa buhay mo ngayon. He can touch you, He can heal you, He can restore you, He can revive you right now. At handa ka niyang katagpuin. Father in heaven, ngayong gabing ito, Panginoon, salamat sa iyong mga salita na nagtuturo po sa amin. Tunay kayo po ang tumawag sa amin. Hindi kami ang tumawag sa aming mga sarili. Ikaw ang pumili, Panginoon, sa amin. At dahil pinili niyo kami, we have that identity, O God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa pagkakilanlan na meron kami. Hallelujah. And we will treasure it, O God. Salamat po, aming Diyos. Salamat po, aming Ama. Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy niyong pangunguna at pangungusap sa aming mga buhay. Freely move right now, O God. And Lord, our mindset, Lord, kung may mga basura sa aming mga isipan, patuloy niyo pong alisin ito. Mga hindi ka nais-nais sa pag-iisip, Panginoon, mga makamundong kaisipan, Lord, alisin niyo po ito. Palitan niyo po ito ng bago, Panginoon. Ganon din ang aming mga pag-uugali, our conduct, our heart, O God. Lord, give us a heart that always humble, a heart that is always teachable, a heart that always cling to your plan, yielding, O God, to you. O God, hallelujah. Salamat po, aming Diyos. Purihin ka. Salamat po, Panginoon. And we believe, O Lord, na kayo ang magbabago, kayo ang kumikilos, O Diyos. Kayo ang nagpapalambot ng aming mga puso. Kaya Lord, malayang-malaya ka, nakatagpuin ang bawat isa aming Diyos. Alisin niyo lahat ng karumihan, lahat ng mga bagay, Panginoon. Kaming lahat ay maging malinis at kalugod-lugod sa iyong harapan. Gamitin niyo kami to declare the praises, O God, of your name. To declare the light, O God, na tinanggap namin. Salamat, tinawag mo kami at pinili mo kami, aming Diyos. You deserve all the glory and praise, O God. At sa gabing ito, Panginoon, bilang iyong lingkod, I am declaring your blessings sa buhay ng bawat isa, nasaan man po sila ngayon. Maranasan nyo ang kapuspusan ng presensya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. By the power of the Holy Spirit, be filled right now in Jesus' mighty name. I declare that the Lord will touch you and revive you, refresh you right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. I declare the Lord will renew you. The Lord will reprogram you. The Lord will refocus your eyes right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. I declare that the Lord will bless you right now, the work of your hands, your family, in Jesus' name. Your body, I speak healing. I speak supernatural strength right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I declare also that you will glorify the Lord throughout your life in Jesus' name. You will serve God mightily and effectively. You will be fruitful throughout your life in Jesus' name. In Jesus' name.
Hallelujah. Panginoon, purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Napakabuti niyo po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, minamahal ka namin, tinataas ka namin. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, aming Diyos. Thank you for your presence. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Hallelujah. To God be all the glory. If you are blessed sa online natin ngayon, feel free to share. Hindi pa huli para i-share ang salita ng Diyos kahit tapos na kasi pwede namang balikan. Hallelujah. To God be the glory. Shalom mga kapatid. Purihin ang Panginoon.